Okay, simulan na natin. Naisip nyo na ba kung ano talaga ang nangyayari sa likod ng mga paborito ninyong kwento? Sa paghimay natin ngayon, bubuksan natin ang tinatawag kong toolkit ng direktor, gamit ang teorya ng kilalang scholar na si Gerard Genette. Titingnan natin ang pinakamalalim na mekanismo ng pagkukwento, kung paano ba talaga ito ginagawa sa likod ng telon. Himayin na natin ito. Kapag nagbabasa ka ng isang magandang nobela, minsan nakakalimutan mo nagbabasa ka lang ng mga salita sa pahina, di ba? Dito pumapasok si Genette. Binasag niya ang code ng narrative illusion. Ipinakita niya na yung pagiging makatotohanan ng isang kwento, hindi lang yan basta magic. Technique yan. Siya yung akademikong nagbigay sa atin ng susi para maunawaan kung paano eksaktong minimanipula ang emosyon at atensyon natin. At para ma-master natin to, ito ang definitive roadmap ng ating Director's Toolkit. Tatalakayin natin ang tatlong elemento ng naratibo, ang distansya, mga tungkulin ng tagapagsalaysay, ang tinig at panahon, at sa huli, ang tatlong uri ng fokalisasyon. Unang bahagi, ang tatlong elemento ng naratibo. Simulan natin sa pundasyon. Ano ba talaga itong naratolohiya? Para kay Genette, itinuring niya ang mga kwento bilang mga autonomous na linguistic objects. Hindi niya masyadong pinansin kung sino ang nagsulat o kailan isinulat yung teksto. Ang gusto niyang hanapin ay yung universal na rules, yung mga nakatagong estruktura kung paano gumagana ang kahit anong kwento. Ito yung mismong makina. Para mas madaling magets, hatiin natin sa tatlo. Una, ang kwento. Ito yung mismong mga aksyon at pangyayari. Pangalawa, ang naratibo. Ito yung kabuuang text o representasyon na hawak mo. At pangatlo, ang pagsasalaysay o narration, ito naman yung mismong akto ng pagkukwento. Mabilis lang, di ba? Pero yung interaksyon ng tatlong ito ang nagpapaandar sa buong makina natin. Ikalawang bahagi, ang distansya sa loob ng kwento. Ngayon, tignan natin kung paano kinokontrol ng mga author kung gaano tayo kalapit sa impormasyon, yung tinatawag na narrative mood. Sabi ni Genette, lahat daw ng naratibo ay diegesis, meaning ikinukwento lang talaga sila. Pero lumilikas sila ng ilusyon na parang ipinapakita sa iyo ng direkta o mimesis. Kasi nga, gawa lang sa wika ang kwento, lagi at laging may narrator dyan na nagkukubli at nag-orchestrate ng ilusyon ng realidad. Now, ang talagang interesante dito ay kung paano nag-iiba ang emosyon natin depende sa distansya. Tingnan niyo yung listahan. Sa taas, yung narratized speech, napakalayo natin. Parang in-report lang na namatay yung ina. Pero habang bumababa tayo sa chart, papunta sa reported o direct speech, naririnig na natin yung mismong raw emotion ng karakter. Patay na ang aking ina. Mas ramdam, di ba? Kontroladong-kontrolado ng narrator kung gaano tayo kalapit sa emosyon ng esena. Ikatlong bahagi, mga tungkulin ng tagapagsasalaysay. So, ano-ano ba ang mga roles ng mismong narrator? Depende yan kung gaano sila kakomportable na sirain ang fourth wall. May 5 si Genette. Pagsasalaysay, yung nagkukwento lang, pagdidirekta, kung saan inaayos nila ang daloy ng text, komunikasyon kapag kinakausap na nila tayo ng direkta bilang mambabasa, pagpapatotoo kung sinisiguro nilang totoo ang sinasabi nila, at ideological kapag nagbibigay na sila ng aral o general na opinyon. Habang bumababa tayo sa listahan, palakas ng palakas ang pakikialam ng narrator sa'yo. Ika-4 na bahagi, tinig at panahon ng pagsasalaysay. Dito na tayo sa tinatawag kong kamera ng toolkit natin, sino ba talaga ang nagsasalita? Kitang-kita nato ng distinction dito. Ang heterodiegetic narrator ay tagamasidlang na nasa labas ng kwento. Wala siya sa mismong aksyon. Pero kapag homodiegetic narrator, tauhan siya mismo sa loob ng kwento. At kung yung homodiegetic narrator na yan ay siya ring mismong bida, autodiegetic naman ang tawag dyan. Ibang-iba yung impact sa atin kapag outside observer ang nagkukwento kumpara sa inside participant. At hindi lang kung sino, kundi kung kailan sila nagsasalita base sa mismong aksyon. Sa timeline natin, ang pinaka-common ay yung subsequent, nasa past tense, tapos na yung aksyon bago pa ikinwento. Pero meron ding prior o sa hinaharap pa lang mangyayari, tulad ng sa mga propesiya. Meron ding simultaneous, kung saan sabay na nangyayari ang aksyon at pagkukwento in real time. At ang pinaka-complex, yung interpolated o mixed time, kung saan pinagsasamang nakaraan at yung kasalukuyang reaksyon ng narrator habang nagkukwento siya. Ikalimang bahagi, ang tatlong uri ng fokalisasyon.
Ito na, paborito ko to, focalization. Isipin nyo ito parang camera lens. Ang focalization ay yung paglilimita o pagpili lang ng impormasyong ibibigay sa atin. Ang point dito, yung taong nakakaranas ng pangyayari, hindi palaging siya yung nagkukwento nito. Isa itong napaka-deliberate na manipulasyon ng author para i-guide yung perspective natin. So, para sa zero focalization, isipin nyo na isa itong all-seeing drone shot. Omniscient yung narrator. Mas marami siyang alam kaysa sa mga tauhan, nababasa niya yung isip at nararamdaman ng kahit sino, kahit saan pa sila sa kwento. Total access ito sa mga internal worlds ng bawat character. Ang crucial point naman dito sa internal focalization yung pagiging limitado. Nakakulong lang tayo strictly sa kung ano yung alam at nakikita ng isang specific na character. Ang galing nitong technique kasi napipilitan tayong sumabay sa mga tuklas niya, maka-experience ng misteryo at makaramdam ng kung ano man yung nararamdaman ng mismong character na yon. At ang huli, ang external focalization. Ito naman, purely objective na lens. Wala tayong alam sa iniisip ng mga tauhan. Parang nanonood ka lang sa CCTV camera na inoobserbahan ang mga aksyon nila. Lumilikha ito ng matinding distansya at misteryo kasi nakatago ng buo yung internal thoughts ng mga characters. Sa susunod na mag-consume kayo ng kwento, mapanobela man yan o pelikula, gusto kong itanong nyo sa sarili nyo, sino ba yung humahawak ng strings at nagmamanipula sa experience nyo? Kapag alam nyo na itong mga mekanismo ni Jeanette, hindi na lang kayo basta passive na manunood o mambabasa. Magiging active decoders na kayo ng kahulugan. Maraming salamat sa pagsama sa paghimay na ito at patuloy tayong mag-usisa.